Nasa leader. ating pong linya ngayon ang isa po sa mga spokesperson po ng prosecution dito nga po sa impeachment trial, ang dati rin pong committee chair nung pong Quadcom committee na sa Kamara na nag-imbestiga po dito po sa mga usapin involving the former president, doon po sa drug war, etc. Si former Congressman Ace Barbers. Kuya Ace, Kong, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Good morning po, Congressman. Si Chacha po ito. Ay, good morning din sa iyo, DJ Chacha. Good morning po. Nice to hear you again. Congressman, natapos na po tayo sa ikatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Based on your assessment po, dito sa mga nagdaang trial, ano pong masasabi ninyo? Ano yung na-establish na kahit papano ng prosecution team? Well, unang-una, umpisahan ko muna DJ Chacha doon sa unang araw, no. Bago kasi mag-umpisa itong paglilitis o itong impeachment trial, ay maraming haka-haka, maraming mga kwento na kung saan ito hindi tutuloy, ito ay haharangan, ito ay hahadlangan. No? Nakita naman natin na ito ay natuloy at in fact, during the day one of the trial, maraming procedural matters na naiayos nang sa ganun maging orderly yung trial na gagawin o yung paglilitis na gagawin. On day 2, nakita natin, dyan nag-umpisa yung paglalatag ng ebidensya at pagpapakilala sa witness ng prosecution. Nakita natin na itong pagkakatong ito ang magpapatunay na itong mga ebidensya ito ay hindi dapat kalimutan o hindi dapat ito baliwalain dahil ito ay mabibigat sa mga ebidensya mula sa mga witnesses at sa mga competent witnesses na ilalatag ng prosecution. On day 3 naman, nakita natin, nagkaroon din ng pagkakataon, no? yung defense panel na i-cross-examine yung ating witness na ipinakilala. Pero sa aming paniwala, DJ Chacha, Manong Ted, no? Hindi nagiba, hindi nasira ang imahe o yung witness na inilatag o pinakilala ng prosecution team. Naging competent siya, naging consistent siya sa kanyang mga pagsasalaysay at ito nagpapakita na siya ay nagsasabi ng katotohanan. So yan ang magandang nangyari sa first 3 days itong trial na ito. Okay. Meron po kasing mga, hate comments tayo ngayon, as early as now na natatanggap galing po dito sa unang witness na iniharap nga po ng prosecution team. Para lang din po mas malinaw, Congressman Ace Barbers, yun po bang mga pinagdaanan niya halimbawa na training para po sa pag-authenticate ng isang video? Kasi ang pinupula ngayon, 2 weeks po, if I heard it right, yung naging training po nitong si Kalilong to authenticate if a video is AI, tampered ba yan and all that. Base po sa inyong pag-aaral din and research bago po siya iniharap on the witness stand, aside from that, ano pa po ba yung ibang patunay na talagang ito pong witness na inaiharap ng prosecution ay credible enough para po patunayan yung authentication ng video? Well, siya ay isang competent at expert dyan sa field na yan, sa authentication of these videos being used as evidence o ginagamit bilang ebidensya sa korte. Mismo nanggaling sa kanya nung siya itinanong, humarap na siya sa korte on 30 different occasions o 30 okasyon sa loob ng korte na kung saan ang kanyang testimonya ay ginamit sa isang paglilitis sa criminal cases. So, hindi pwedeng tawaran para sa amin ang kanyang expertise, ang kanyang experience tungkol dito sa pag-authenticate ng video ito. Yes, totoo, mayroong mga questions na inilabas tungkol sa ito ba isang AI, gaya ng kanyang sagot sa ganung tanong. Sinabi niya na ang AI hindi po pwedeng i-AI yung buong 2 oras. Opo. Okay. Napakahirap po sigurong gawin yan. Pangalawa, sinabi niya na itong video ito ay hindi manipulated, hindi spliced. This was recorded while the video was being circulated in all the social media platforms. Opo. So napakahalaga nitong kanyang sinalaysay. Opo.
Congressman, Kong Ace, mukha yata wala nang debate doon sa authenticity ng video, no? Kasi ultimo yung binasa kahapon na statement ng defense, ginamit din nila yon at inaamin nga nila. So, siguro ngayon, ang pinakamagandang diskusyon, kasi klaro na po yun, ano? I think settled na yun eh. Wala nang debate doon, no? At ultimo nga ang depensa, binanggit yon sa kanila pong statement kahapon. Tanong lang po ngayon dito, itong inyong sunod po na iimbitahin, si Attorney Jeremy Lontok, oo, at saka itong si Captain Belinda Bello, ano ang kanila pong purpose? Okay, Ted, ano lang, bibigyan ko lang kayo ng konting picture kung ano yung kanilang purpose, no? Kasi the rest will be a legal strategy ng ating prosecution panel. Okay. Para lang sa kaalaman ng ating mga mamamayan, si Attorney Jeremy Lotok, ay head ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation. Na kung saan, mga investigations kagaya ng ginawa ni John Mark Calilong ay dumadaan sa kanya at pinag-aaralan nila ito at merong approval mula sa kanilang hepe. No? Siya ang hepe nito. Si Captain Belinda Bello naman is in the office of the Sergeant at Arms, no, sa mababang kapulungan. At siya ang nagbigay ng information during that night, no, that night of November 23, 2024, na binibigyan ng kopya ng order, no, si Attorney Zulaika Lopez ng transfer, no, to another detention facility. Okay, sige So po. yan, mahalaga yung kanilang mga salaysay sa aming paniwala, Ted. Opo. Sige po. So si Jeremy Lontok, Lotok, at si Attorney Lotok ay para lang to fortify, no, yung video at saka yung kaukulang mga kaso na iniimbestigahan ng NBI tungkol po dito sa umano ay grave threats na ito, a seditious statement. Yan po, klaro yan. Ito namang si Belinda Bello, ito na po yung may kaugnayan dito po kay Zulaika Lopez, no? Yung pangyayari yun. Yung siya ang, kung ano ba ang mga circumstances surrounding yung sinasabi pong supposed to be transfer from HOR to the correctional facility. Okay. Si Zulaika Lopez po, ano ang inyo pong purpose to invite her? Okay. In fact, Ted, no, nung nabanggit ito ng prosecution panel, kasi she was present, no, nandoon siya sa naganap na conference o yung Zoom meeting o yung panahon na nagpahayag ng threat ng ating pangalawang Pangulo. So napakahalaga na nandoon siya at makita, no, ng taong bayan kung ano yung role niya doon sa loob ng conference na yon o yung pagpapahayag yung nasa loob ng video na yon. And we would like to get a picture kung ano yung circumstances surrounding the event, no, kung saan nagkaroon ng ganung pagpapahayag ang ating pangalawang Pangulo. Okay. The rest would come in the form of questions that will be asked by the prosecution panel. Okay. So out of the picture na po si Director Matibag. Kino-consider pa rin, Ted, no? Kahapon nga na pag-usapan na maaring i-reconsider, no? Marami pa hong mga pag-uusap na ginagawa ang prosecution panel sa ngayon. Okay. Sige po. So, Kong Ace, I'm sure nabasa po ninyo mismo, no, yung articles of impeachment na inihain ng HOR sa Senado. At dito po sa heading mismo ng Article 4 na inuuna ngayon, ano po, inilatag po ng HOR itong mga katagang ito. If I may just read, ano po, pardon me, I beg for your indulgence. Respondent Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayed public trust by contracting for the assassination of the President, the First Lady, and the former Speaker of the House by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. Alright, so yan po yung head, ito yung klarong-klaro ho na sinasabi na kanila pong aligasyon. So sa ating pong pagkikinig dito po sa unang NBI agent,
kulang pa ba? Ano ba ang gusto ho ninyong patunayan pa sa impeachment court to to really impose ito pong inyong aligasyon na ito laban kay VP Sara? Well, gusto nating patunayan, no, na talagang merong pagkakaroon ng betrayal of public trust dito, Ted, no? Kasi nga ang pag-prove ng betrayal of public trust sa isang impeachment trial ay hindi parehas ng isang trial sa isang criminal offense na kung saan ay merong kang binitawang halimbawa grave threats or ang quantum of evidence dito ay hindi kasing bigat nung isang paglilitis sa isang criminal offense. So ito ay dapat makita ng taong bayan na merong ganitong klaseng paglabag, no, sa alituntunin ng ating saligang batas na ginawa ang ating pangalawang pangulo. Siyempre, dahil nga merong culpable violation of the Constitution, ang resulta po nito, kapag ito'y napagtibay at napatunayan, ay ang mga parusang nakaakibat dito ayon sa ating saligang batas. Opo. Kahapon din po nabanggit mismo ni Attorney Ligutan na yung hitman na kinausap ni Vice President dito po sa pagkakataong ito ng kanyang statement sa live dito po sa kanyang online press conference ay ihaharap ng prosecution. Kumpirmado po ito, Congressman Ace? Ted, mukhang nasa pag-uusap pa rin, no? Wala pang final diyan. Pinag-uusapan pa rin yan ng prosecution. Kung ito may nabanggit ni Atty. Ligutan, sa aking pagkakaalam, wala pa hong final dito dahil mahiwaga pa rin kung sino itong hitman na ito. Kaya siguro hintayin natin yung final word from the prosecution panel. Okay, so pero totoong may hitman talaga? Well, yung hitman na yan ay hindi naman po nanggaling sa prosecution panel. Yan po ay nanggaling mismo doon sa mga salita na binigkas ni Vice President Sara Duterte na siya ay kumontak na o nakausap niya na, no? Itong sinasabing hitman o yung sinasabing assassin. Opo. Sige. So, kasi nga po, nakapanayam din namin si Attorney Tolosa nung isang araw. Kasi po, kapag binasa nga po natin ang kabuuan ng mga teksto dito po sa isinumite ng Kamara na articles dito po sa Senado, Article 4, meron nga ditong narration na yun daw pong pattern ng public utterances and conduct, no? Sabi ho, kaya nung una pong araw, pati po yung gusto kong pugutan ng ulo, yung mga ganung video, no? Yung pong sinasabi din na itatapon sa West Philippine Sea, yung pong ako yung designated survivor. Yun do yung sinasabi ho dito ng prosecution na may pattern. May pattern dito sa pag-uugali ng Vice Presidente. No? So kasi nga po para mo maiugnay ito doon sa mga grounds for for betrayal of public trust, etc. etc. Sabi niya maghaharap ng isang psychiatrist ang prosecution. Kasi nga po may pinanggagalingan sila dito itong pattern na ito kasi hindi lang kasi kapag tanging yun lang video na iyon nang sinasabi na meron na akong kinausap, napapatay, etc., parang hindi tatayo na siya lang, no? So, kailan po itong inyong psychiatrist na ito? Gaya rin nung aking sagot kanina, no, na marami pa hong pag-uusap at pagpa-final ng mga witnesses na ilalatag. Siguro sa ngayon hindi ko pa maaaring masagot yan, Ted, no? At siguro at the appropriate time pagka meron na pong mga information, I'll be more than willing to share the information to you. Okay. Naunawaan po namin. Bagamat yan po kinukumpirma na rin mismo ng magkabilang panig si Attorney Powa at saka ni Attorney Tolosa. So ilang araw pa po ito, Congressman Ace, dito po sa Article 4 na ito na bakbakan na po sa objection, gayong sa lahat ng mga artikulo, kumbaga, ito nga po sana nga dapat ang pinaka mabilis, no, na maaari pong maipresenta ng prosecution.
Well, base dun sa aming isinabmit dun sa pre-trial conference, kung natatandaan po natin, itong Article 4 na ito ay naka-allocate dito ay 11 trial days. So we will probably exhaust kapag nagkaroon na ng final dun sa pag-uusap sa pagpapakilala ng mga bagong witnesses, siguro may exhaust namin yung 11 days or pwede din po namin itong mabawasan. We will comply with the pre-trial order issued by the clerk of court kapag natapos na po itong aming ma-final na po itong aming ilalatag na mga witnesses o mga ebidensya. Alright, sige po. So sa ngayon po, sir, sa ngayon na sitwasyon, ano po ang inyong masasabi sa lahat po ng mga nagmemensahe, nagpapakalat po ng mga kung ano-anong mga impormasyon na mukhang durog na ang prosecution sa nangyari po kahapon? Nako, medyo hindi yung ganyan ang paniwala ng marami nating mga kababayan. Hindi natin maiwasan talaga yung pagpapakalat ng fake news. In fact, bago mag-umpisa itong paglilitis, nabanggit po natin na ang hinihikayat natin ng ating mga kababayan na manood, makinig dito sa paglilitis na ito nang sa ganoon maiwasan yung pagkalat ng fake news. Marami yung anggulong ilalabas yan habang umiinit yung usapin dito sa impeachment na ito. Ito ay first 3 days pa lamang, Ted and DJ Chacha. Nakita na natin kung ano na yung mga iba't ibang anggulo na lumalabas sa ating social media. So para maiwasan po ito, ang aming request sa ating mga kababayan ay panoorin, pakinggan dun sa mga legitimate na mga news outlets, gagaya ho ng inyong programa ho sa ibang radio stations at sa ating mga telebisyon. Nang sa ganun, ma-confirm natin, wag po basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa social media. Okay, so may pahabol lang pong tanong si Cha. Yes po. Kong Ace, nakikita ko mismo, I myself, nabanggit mo na kasi yung post online, kung paano po ang nagiging gawin ng iba nating mga kababayan sa unang witness na naiharap nyo po dyan sa Senado. Is there anything that the prosecution can do para po maprotektahan, halimbawa kung nakakatanggap man sila ng online threats, sobrang online hate comments, and yung possibility din na yung sobrang hate comments na natatanggap nitong unang witness ay maging dahilan kung bakit yung mga susunod na witness na ihaharap nyo magdalawang isip na po sa pagharap dito sa impeachment trial. Oo, tama ka dyan, DJ Chacha. Kasi nga, nakakalungkot na umaabot tayo sa ganitong klaseng gawain na para lamang matakpan ang katotohanan, hindi mailatag ang ebidensya, hindi mapakinggan o hindi lumabas ang katotohanan, kung ano-ano na naiisip. Kaya nga talagang malaking bagay na tayo po ay magtiwala sa mga reputable na mga mamamahayag at mga journalist kagaya ninyo na dapat nakikinig sila sa mga opinion ng ating mga legitimate news outlets. Wag po basta-basta doon sa mga social media accounts na nakikita natin na nagpo-post ng kung ano-ano. Minsan nga nagulat ako dahil masyadong dumami ngayon ng mga political analyst at saka journalist nung nauso itong social media. Oo, so Kaya talagang kung makikiusap tayo sa ating mga kababayan. Oo. Yes, DJ Chaga, sorry. Sorry po. So dun sa tanong na kung may magagawa po ang panig ninyo, just to make sure na hindi po sila sobrang bombarded with this comments online, meron po ba? Wala ho siguro sa aking paniwala, DJ Chacha, mukhang walang except that wag pong maniwala kasi kami rin ho biktima rin ho ng ganyang bombardment, in fact sinasabi nga namin dapat ma-monitor, ma-regulate sana itong mga ganitong klaseng mga hate comments, but freedom of expression, yan ang kanilang laging dahilan. Okay. Sige, so Kong Ace, kami po ay magmamasid sa Monday ulit at muli kaming tatawag kung kinakailangan para po sa kaukulang paliwanag sa panig po ng prosecution. Salamat po, Kong Ace.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.